Magandang araw kaibigan. Ang ating ikukwento sa araw na ito, ay ang pelikulang, The Croods, A New Age, na pinalabas sa taong 2020. Halina't atin nang simulan. Ang pag-alis sa iyong pamilya ay hindi madali para sa sinuman, ngunit kung minsan kailangan mong gawin ito upang mahanap ang iyong kinabukasan. Matapos mawala ang kanyang mga magulang, ang maliit na bata na nagngangalang Guy ay naglakbay para mahanap ang kanyang kinabukasan. Siya ay nasa panahon ng Stone Age at walang anumang bagay na masasakyan upang mapabilis ang kanyang paglalakbay, ang tanging magagawa lamang niya ay lumakad patungo sa liwanag. Ang buong akala ni Guy ay isang madaling paglalakbay lang iyon, ngunit lumipas ang mga taon at siya ay walang nakitang palatandaan tungkol sa kanyang destinasyon. Hanggang isang gabi ay may nakilala siyang dalaga, ito ay isang magandang babae na nagngangalang Eve. Pakiramdam ni Guy ay napakaswerte na niya dahil nakilala niya ito, at kaagad nahulog ang loob sa kanya at ipinakilala siya sa kanyang pamilya na tinatawag na Croods. Si Guy ay mahal ng lahat, maliban sa ama ni Eve na si Grog. Kahit na walang balak iwanan ng dalaga ang kanyang pamilya, ay pagod na siyang manirahan sa isang kuweba at gustong makahanap ng bagong tahanan. Ito ay tinatawag ni Guy na kinabukasan, at ang paglalakbay ay nagpapalalim ng pag-ibig ni Eve. Dito ay dumadaan sila sa mga kanyan, ngunit isang grupo ng mga kangaroo ang umaatake sa kanila. Pero sa kabutihang palad ang pamilya ni Grog ay mga mandirigma, at alam nila kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili. Nais ni Grog na panatilihing magkasama ang kanyang pamilya magpakailanman, ngunit ngayon ay tila imposible na ito. Dahil nakahanap na si Eve ng ibang tao na gusto niyang makasama habang buhay. Kahit anong gawin ni Grog na pigilan sila, ay walang paraan para mapaghiwalay niya si Eve at si Guy sa lalong madaling panahon. Gusto nilang magkaroon ng isang romantikong oras, ngunit hindi sila makahanap ng kahit isang sandali man lang. Ngayon ang pack ay nakarating na sa disyerto, iminumungkahi ni Grog na dapat nilang itayo ang kanilang kampo at magpahinga sandali. Hinahati-hati niya ang mga gawain sa mga miyembro, at natapos agad ang lahat maliban kina Guy at Eve. Ang mga lovebird na ito ay naninirahan sa isang ganap na naiibang mundo, ngunit si Grog ay sawa na sa kanila kaya ayaw niyang umalis sa tabi ng kanyang anak. Kinagabihan habang natutulog ang iba, ipinagtapat ni Guy ang kanyang pagmamahal kay Eve gamit ang isang proposal stone. Tinanong niya ito kung gusto niyang magkaroon ng sariling tahanan at magsimulan ng bagong buhay. Pumayag naman agad si Eve at nagsimula na silang magplano ng kanilang kinabukasan. Hindi nila alam na narinig ni Grog ang lahat, at hindi pa siya handang tanggapin na ang kanyang anak ay nasa hustong gulang na. Sa sumunod na umaga ay may isang sorpresa, tahimik na natutulog ang lahat ng makarinig sila ng kakaibang tunog na nagmumula sa damuhan. Ang lahat ay naghanda upang salakayin iyon, ngunit lumabas na si Grog lang pala. Maaga siyang nagising at nakakita ng nakatagong kayamanan sa kalaliman ng kagubatan, mayroon doong isang kahoy na harang sa kabilang panig ng kagubatan. Doon ay mayroong isang ganap na bagong mundo, isang mundong puno ng sapat na pagkain at pananim. Matagal nang hindi kumakain ng marami ang mga Croods, kaya sa sobrang daming pagkain ay hindi nila makontrol ang kanilang sarili. Patuloy silang kumakain hanggang sa hindi na nila kaya pang kumagat ng isa pa, pero biglang napansin ni Grog ang isang saging. Matagal na siyang hindi nakakakain ng saging, kaya sinubukan nilang abutin ito ngunit isang bitag ang lumabas at nahuli silang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, dalawang tao ang dumating at ipinakilala ang kanilang sarili bilang Beth Ehrman. Ang lugar na iyon ay natuklasan nila at kanilang binago, at nakilala naman nila si Guy. Siya ay pinalaki sa kanila mula sa murang edad, at mukhang natutuwa sina Phil at Hope na makita muli si Guy pagkatapos ng mahabang panahon at inaanyayahan nila silang bisitahin ang kanilang tahanan. Sa mga nakaraang taon, ang mga Beth Ehrman ay nakaisip ng ilang paraan ng pamumuhay na moderno at disenteng buhay. Ang mag-asawang ito ay mayroon ding anak na babae na nagngangalang Dawn, nakababata ni Guy at magkasundo silang dalawa. Dapat magselos si Eve sa sandaling ito ngunit hindi, dahil mas masaya siyang makakilala ng ibang babae na kasing edad niya. Nang gabing iyon ay inalok sila ni Phil sa magkakahiwalay na silid, at sa unang pagkakataon sa buhay nila ay naranasan ng mga Crood ang mundo ng Beth Ehrman at naranasan din nila kung ano ang privacy. Gayunpaman ay hindi masaya si Grog dahil naniniwala siya na ang pamilya ay dapat matulog at kumain ng magkakasama tulad ng dati. Dito ay sinisikap ng kanyang asawa na si Aga na kumbonsihin siyang manatili,
para sa ganung paraan ay hindi na niya kailangang humiwalay sa kanyang anak na babae. Maaaring nasa magkahiwalay na kwarto sila, pero sa iisang lugar lang din naman. Samantalang sina Phil at Hope ay nagsasagawa ng kanilang sariling plano, palagi silang nag-aalala na ang kanilang anak na babae ay maiiwang mag-isa. Ngunit ngayon ay natagpuan na nila si Guy, na maaaring ipagpatuloy ni Dawn ang kanyang buhay kasama ang binata. Gayunpaman ay may hinala si Hope sa relasyon ni Guy at Ip, kaya handa na siyang paghiwalayin sila at hayaang magkasama si Dawn at Guy. Sa pagsikat ng araw, nagising ang mga Betterman at pinuntahan nila si Guy para gumugol ng mas maraming oras kasama si Dawn. Ang binata ay namangha sa lahat ng nararanasan niya sa bagong mundong ito, pero hindi lang siya pati ang ibang mga Croods ay nasasarapan din sa mga luho. Ngunit nadismaya sina Grog at Ip sa ugali ng kanilang pamilya at nagsimulang hanapin si Guy, pero isang sorpresa ang naghihintay sa kanila. Si Guy ay ganap na nagbago ng kanyang itsura at naging isa sa mga Betterman. Pinayuhan din niya si Ip na gawin din yun ngunit hindi pa siya handang iwanan ang kanyang tunay na pagkatao. Ngayon ay nagdududa si Ip sa pagmamahal niya kay Guy at ibinukod niya ang kanyang sarili, pero sinusundan siya ni Dawn. Gusto niyang malaman ang patungkol kay Ip, at ang kanyang mga peklat ay buong tapang na tumatak kay Dawn. Dito ay hindi pinapayagan si Dawn ng kanyang mga magulang na makaalis sa malalaking pader, katulad niya si Ip na gustong lumabas sa kanyang kuweba. Nang marinig ang kanyang kwento, nagpasya si Ip na bigyan ng di malilimutang karanasan si Dawn. Sumakay sila sa tigre at tumalon sa dingding, ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Dawn ang buhay na may kalayaan, at ngayon ay nagkaroon siya ng pinakamagandang sandali ng kanyang buhay. Ngunit bigla silang bumagsak sa pugad ng pulot-pukyutan at nakagat si Dawn, pero wala man lang siyang nararamdamang sakit at tuwang-tuwa lang siya na makuha ang kanyang unang peklat. Samantalang sinusubukan ng mga Bettermen na alisin ang pamilya ni Grog, si Aga ay sinabihan ni Hope na umalis sila sa tahanan nila, habang si Phil naman ay dinala si Grog sa isang lugar para kumbonsihin siya, at nagsimula siyang mag-brainwash sa kanya at gumawa ng deal. Gusto ni Grog na makasama ang kanyang anak na babae magpakailanman, kaya hinayaan niyang panatilihin ni Phil si Guy. Sa kanyang pag-uwi ay ibinalik ni Aga ang kanyang katinuan, na si Guy ay bahagi ng kanilang pamilya at hindi nila maaaring hayaang kunin siya ng sinuman. Sumapit na ang gabi at bumalik si Ip kasama si Dawn, na nakita sila ni Guy sa daan. Dito ay nagalit siya nang makitang nagdurusa si Dawn sa pinsala, at pinagalitan si Ip sa pagiging irresponsibleng babaeng kuweba. At nagsimulang umalingaw sa isip ni Ip ang salitang cave girl, naisip niya na minamaliit siya ni Guy. Sa dining hall, ang lahat ay nakaupo at wala sa mood. Sinamantala ni Phil ang pagkakataon na ipahayag ang kasunduan nila ni Grog, na lumikha ito ng kaguluhan at ang lahat ay nagsimulang mag-away-away sa isa't isa. Dito ay sumigaw si Grog at napatigil ang lahat, na nagpasya siyang umalis sa lugar na kasama ang kanyang pamilya, at tinanong si Guy kung gusto niyang sumama sa kanila o hindi. Ngunit tumanggi ang binata na umalis sa marangyang lugar, at pagkarinig ni Ip ay nakaramdam siya ng pagkadismaya at sinabing nagkamali siya ng minahal na lalaki. Pero bago sila umalis ay ipinagtapat ni Grog na kinain niya ang lahat ng mga saging. Ito ay nagdulot ng takot kay Phil at siya ay nagmadali na sumugod sa pader. Ang mga saging ay ipinapakain niya sa halimaw sa likod ng mga dingding at hindi pa ito nakikita ni Phil, ngunit ang paghagis ng saging sa kabilang bakod ay nagiging sanhi ng pag-alis nito. Ngayon ay wala nang natitira pang saging, kaya nagsimulang umuga ang pader at nasira ito. Nagpakita ang maliit na unggoy at pinagtatawanan ni Grog si Phil, ngunit biglang nagsimulang tumalon ang daan-daang mga unggoy na nahuli nila sina Grog, Phil, at Guy at dinala sila palayo. Dito ay nagpasya ang mga Croods na sundan ng mga bakas, upang mahanap nila sila, pero nag-aatubili na sumama sa kanila si Hope, ngunit nang makita ang pag-aalala ni Dawn sa kanyang ama ay pumayag na rin siya sa plano. Si Guy ay dinadala ng mga ligaw na unggoy habang ang iniisip lang niya ay si Ip, at ganun din naman si Ip na kahit galit siya ay hindi niya maalis sa isip si Guy. Ngayon ay narating na ng mga Croods, ang batong tulay na puno ng mga pateng na panglupa, habang si Hope ay hindi pa handa na ipagsapalaran ang kanyang buhay, at sinubukang baguhin ang ruta ngunit hindi sumang-ayon dito si Aga. Dito ay hindi naging balanseang at nahulog sila sa ilog, at pagkatapos nilang lumangoy ay naliligaw na sila. Habang si Gran ay sinasabi sa lahat na makakaisip siya ng solusyon, at inalis ni Gran ang malambot na halimaw sa kanyang ulo,
na ipinadala ito upang makahanap ng paraan. Naniniwala si Hope na walang silbi ang plano kaya nagsimula siyang magpanik, at sa galit ay tinawag niyang pipi at madumi ang mga Croods. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo ng walang patutunguhan, at napadpad siya sa isang kuweba. Ngayon ay nagpakita ang isang malaking asong gagamba, na nagpatuloy sa pag-atake sa kanya, ngunit dumating si Ip upang iligtas siya, at handa nang makipaglaban ang mga Croods sa kanila. Pero pinigilan sila ni Dawn at sinabi na nais lamang iligtas ng mga gagamba ang kanilang mga sanggol, tulad ng gusto ni Hope ngunit mali ang kanyang paraan ng paggawa nito. Samantalang dinala ng mga unggoy ang mga lalaki sa kanilang kuta, at maraming iba pang mga unggoy ang naninirahan doon. Lahat sila ay may kakaibang kakayahan at malalakas, walang paraan ang mga tao na labanan sila. Ngayon ang unggoy ay nagbabahagi ng impormasyon sa kanilang pinuno, at sa kabutihang palad ay naiintindihan nito ni Guy kaya nakipag-usap siya dito. Ang mga unggoy na ito ay nakatira sa isang oasis na puno ng mga saging, doon ay may sapat na pagkain para sa bawat isa, at ang tira ay ipinapakain sa isang halimaw. Ngunit isang araw ay naputol ang kanilang supply ng tubig, dahilan upang matuyo ang oasis at masira ang mga halaman. Ngayon ang mga unggoy ay kailangang humingi ng mga saging mula sa mga betterman. Nang marinig ang kwentong iyon ay ibinahagi ni Phil ang kanyang kaalaman tungkol sa pagtatayo ng supply ng tubig, ngunit hindi niya sinasadyang masabi na siya ang nagnakaw ng yamang tubig ng mga unggoy. Dahil dito ay nagalit ang mga unggoy at gusto nilang maghiganti, nagsimula silang umatake mula sa lahat ng sulok. Ngayon si Guy at ang iba pa ay nakulong sa loob ng isang hawla, at sila'y paparusahan ayon sa kanilang nagawa. Ngunit mayroon pa rin silang pag-asa dahil natagpuan sila ng alaga ni Grant, at dinala nito ang mensahe pabalik sa mga Croods. Dito ay nagdurusa si Ip sa heartbreak kaya inilalabas niya ang kanyang galit sa mga puno at bato. Sinusubukan siyang pakalmahin ni Aga ngunit tinatanggihan pa rin ni Ip at naniniwalang wala na siyang pakialam kay Guy, pero ngumiti si Aga sa kanyang anak, at sinabi sa kanya na kung siya'y nasasaktan ay ibig sabihin ay nag-aalala siya kaya dapat niya itong ipaglaban. Ang pahayag na ito ay nagbibigay kay Ip ng pag-asa, dahil masyado siyang mabilis para sa kanyang pag-ibig. Habang lumalambot din naman si Hope, na nagtataka siya kung bakit ang mga Croods ay iniligtas siya kahit na sa kanyang bastos na pag-uugali, tumugon dito si Ip at isa lang ang kanyang sinabi, na ang Pax ay laging magkakasama. Ngayon ay dumating ang alagang hayop ni Grant at itinuro ang daan, at ang mga babae ay handa ng harapin ang mga kalaban. Dito ay naaalala ni Grant ang kanyang kabataan, noong lumaban siya sa isang team na tinatawag na Thunder Sisters. Dahil sa inspirasyon nito ay binigyan niya ang lahat ng mga bagong pangalan, at sila'y umalis para magligtas. Habang si Guy at ang kanyang mga kasama ay dinala sa Monkey Stadium, sila ay ipapakain sa halimaw at sa halip na tumakas ay nagsimulang mag-away sina Grog at Phil. Dito ay sinubukan ni Guy na pigilan sila, ngunit ang lahat ng kanyang mga pagtatangka ay hindi nagtagumpay. Sina Grog at Phil ay tumatawag sa isa't isa ng masamang pangalan, at inaakusahan ng isa't isa bilang mga walang kakayahan na ama. Sila ay nakikipaglaban gamit ang mga salita, at ito ay mas nakakasakit pa sa kanila nang higit pa sa isang sandata na magagawa. Ngayon ay napagtanto ni Guy ang kanyang mga pagkakamali, at nasaktan niya ng husto si Ip sa kanyang mga salita, ngunit ngayon huli na para ibalik ito. Si Guy at ang kanyang mga kasama ay binihisan gaya ng saging, at sila ay ihahandog sa halimaw ngayong gabi. Sa kanilang huling sandali ay humingi ng tawad sina Grog at Phil sa isa't isa, at nagsisisi rin si Guy sa kanyang mga pagkakamali. Ngayon ang lupa ay nagsimulang manginig, at isang napakalaking unggoy ang nagpakita mula sa pulang usok. Handa na siyang kainin ang kanyang pagkain, ngunit sa sandaling iyon ay dumating ang Thunder Sister. Dito ay naghahanda ang mga maliliit na unggoy upang pigilan sila, pero hindi umatras ang reyna ng women's. Habang handa na si Fireheart para sa head-to-head fight, kasama ang kanyang kapatid na babae na si Sunset at ang dugo ng kanilang ina na si Horn at Bogwater. Dito ay kinain na ng malaking unggoy ang mga kalalakihan, ngunit nakuha ni Gran ang tamang hakbang. Inihagis niya ang kanyang alaga sa loob ng ilong ng halimaw, dahilan para bumahing ito sa kanyang pagkain. Bagamat hindi sumusuko ang dambuhala, inabala naman ni Ip ito at dinala sa ibang ruta. Habang sina Grog at Phil ay hindi sinasadyang mahulog, ay pinayuhan ni Phil si Grog na tumakas mag-isa ngunit hindi niya iyon ginagawa dahil laging magkasama ang pack.
Ang matamis na pakikipag-ugnayan na ito ay nagsasangkot ng isang bagong relasyon sa pagitan ni Grog at Phil. Ngayon sila na ang mga Banana Brothers na magkasamang nakalabas ng ligtas sa kuweba. Dito ay bumalik si Guy upang iligtas si Ip, umakyat sila sa isang bungo para tumakas sa halimaw. Ngayon ay nakasabit sila sa ibabaw ng malalim na butas, at maaaring maputol ang mga lubid anumang oras. Bago pa may mangyari ay sinabi ni Guy kay Ip na ginugol niya ang kanyang buong buhay sa paghahanap ng kinabukasan, ngunit ito ay hindi isang lugar kundi isang tao. Ang taong iyon ay si Ip, at pagkatapos ay ibinigay niya ang proposal stone. Ngunit sila ay naantala ng halimaw, at ang romantikong sandali ay napaltan ng panganib, pero sa kabutihang palad ang Croods at ang Betterman ay dumating upang tumulong. Nagsimula silang maghagis ng mga batong ngunit kailangan ng mas malaki para maihulog ang halimaw sa hukay. Ngayon si Guy ay nagkaroon ng idea, ginamit niya ang proposal stone at ang kanyang stone necklace para lumikha ng apoy. Dito ay nasunog ang lubid at ang halimaw ay nahulog sa malalim na butas, at nagsimulang magdiwang ang lahat ngunit masyado pang maaga. Dahil sinubukan ng halimaw na bumalik at kumapit ito kay Ip, pero peking daliri ang kanyang nahawakan kaya tuluyan na siyang nahulog. Pagkatapos nito ay nagkaroon na ng kapayapaan, at inanyayahan ng Betterman ang lahat na manatili sa kanilang oasis. Pero sa pagkakataong ito ay wala na ang pader, at ang mga unggoy ay nakakuha din ng bagong tahanan na puno ng mga saging. Sa wakas ay magkasama na sina Ip at Guy. Palaging nag-aalala si Grog na lumiit ang kanyang pack ngunit sa huli ay mas lumaki pa ito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaya kung nagustuhan mo ang aking Tagalog movie recap ay paki-like naman at paki-click na rin ang subscribe button. Huwag mo na rin kalimutan na mag-iwan ng mensahe upang masuportahan ang aking channel. Maraming salamat po.